pesos na bigas sa Visayas, ay lalabas na po ang mga troll at mga fake news peddlers. Maglalabas sila ng mga bigas, pepresyohan nila ng 20 pesos at palilitawin na yun yung 20 pesos na bigas na ibebenta ng ating gobyerno na sisimulan sa Visayas. Sisimulan pa lang po, pero itong mga fake news peddlers ay naglabas na ng kanilang mga klase ng bigas, pinresyohan nila ng 20 pesos at pinalitaw na yun na ang binibenta ng ating gobyerno. Hindi na ba kayo kinilabutan sa ginagawa ninyo? Nasaan na ang hiya ninyo? Walang yaan na yung ginagawa nyo yan. Hindi ba kayo natatakot? Hindi man sa amin, mga niloloko ninyo. Hindi ba kayo natatakot sa Diyos sa ginagawa ninyong kalokohan at pagsisinungaling na yan? Sabi ko na mula nung siraan nitong si Sara Duterte, itong 20 pesos na bigas, at sabihin niya na hindi ito pang tao, ito ay panghayop. Ano ang tingin niyo sa mga Pilipino? Hayop? Hindi hayop ang mga Pilipino. Ano yan? Pangkanin baboy? So ayan na. Sumunod na kagad yung paglabas ng mga videos na nagsasabi na ito ba ang klase ng bigas na ibebenta ninyo? Meron pang nagsasabi na salamat po PBBM. Tapos yung bigas na 20 pesos nila ay kulay brown, para bang darak, yung pangbaboy. Yun ang kanilang gustong palitawin. Dahil siyempre, kailangan back-upan nila yung sinabi ni Sara Duterte na yung 20 pesos na bigas ng gobyerno ay hindi pang tao at ito ay panghayop na parang kaning baboy. So ito na, a day after pa lang na maglabas ng reklamo si Sara Duterte, naglabasan na rin yung mga fake news na ang 20 pesos na bigas ng gobyerno ay talagang maitim o kulay brown na at hindi talaga for human consumption, kung hindi pangbaboy. Mahiya naman kayo sa sarili ninyo. Ano ang napapala ninyo sa pagpapalaganap ng fake news? Oo nga, hindi na sana ako nagtanong. Alam naman na po natin kung ano ang kapalit ng pagpapakalat ng fake news. Ito ba ay kasama dun sa interference na sinasabi? Yung binuko ni Senator Francis Tolentino na may kinontak ang Chinese Embassy ng Pilipinas at sila ay nagbayad sa mga trolls para magpakalat ng fake news, magpakalat ng masasamang balita tungkol sa darating na eleksyon, ang paninira sa mga kandidato ng alyansa para itaas ang kandidato ng kalaban ng PDP. Ayon po kasi dito sa Philstar, the Chinese Embassy in the Philippines allegedly contracted PR firm Infinitus to hire local trolls to peddle fake news and hatred online. Yung lumalabas sa Facebook ay hindi totoong tao. Ito ay troll, sabi po yan ni Senator Francis Tolentino. Senator Francis Tolentino, who was presiding over the public inquiry as panel head, particularly asked if there are indicators being observed suggesting foreign interference in the 2025 elections. Sagot ng tinanong na si Malaya, there are indications that information operations are being conducted or that Chinese state-sponsored in the Philippines are actually interfering in the forthcoming elections. Kaya pala malakas ang loob ni Sara Duterte na sabihin na kapag natalo ang mga taga-PDP, sila ay dadayain ni President Bongbong Marcos. Gusto niyang palitawin at ikondisyon ang isipan ng taong bayan na oras na matalo sila, may nangyaring dayaan. Kasama na rin kaya dyan yung laging nasa number 1 ngayon si Bongo sa mga survey, at may mga survey din na nasa number 3 si Bato de la Rosa. Kasama kaya yun sa mga kinontrata ng Chinese Embassy? Dahil sabi po dito sa balita the Chinese Embassy in the Philippines allegedly contracted PR firm to hire local trolls to peddle fake news and hatred online. So, ibig sabihin, yung mismong Chinese Embassy sa Pilipinas ang kumontrata ng PR firm na Infinitus para magpakalat ng fake news. Aba,